We're finally here. Welcome sa Gabunan Residence, mahal ko. Grabe, Milena. Ang laki pala ng ancestral house nyo. At teka, hindi pala to basta bahay lang. Mansyon na to sa laki. Oo. Nakatayo ng mansyong to panahon pa ng mga Kastila. Magkakasubukan tayo rito kung talagang gusto mo akong pakasalan, Lester. Milena, akala ko ba tinanggap mo na yung wedding proposal ko? Bakit mo ako isinama dito sa Sikihor? Lester, tradisyon na ito ng angka namin. Saka hindi pa ako sumasagot sa'yo, di ba? Hindi ko rin kinuha ang singsing. Sabi ko lang, bago ko kunin yan at isuot sa daliri ko, gawin mo sa harapan ng pamilya at angkan ko. Hindi ako pwedeng sumagot hanggat hindi mo nakikilala ang buong pamilya ko, ang mga Gabunan. Tradisyon? Para saan? Para sa huling pagsubok, ikaw ang nag-propose, pero ako ang magtatanong sa huli. Ako ang magtatanong ng, will you marry me? Kapag napagtagumpayan mo ito. Ano? Milena, ang weird nito ha. Ano bang klaseng test yan? Ako ang lalaki. Kailangan akong gumawa niyan. Lester, nasa sayong desisyon. Kapag nakita mo na sila, kapag nakilala mo na sila, saka mo malalaman kung kaya mo pa rin ituloy na pakasalan ako, na makasama mo ako habang buhay. Milena, kinabahan naman ako bigla. Sino ba yung sila? Huwag kang matakot, pamilya ko sila. At kung mahal mo ako, tatanggapin mo sila. Gaya ng pagtanggap mo sa akin. Sige, kahit ano pa to, susubukan ko. Mabuti, dahil heto na sila. Oh, Milena, ano to? Bakit ganito sila? Ano sila? Bakit mabalahibo ang mga katawan nila? Matatalas ang ngipin at kuko. Tumutulo ang mga laway nila, Milena. Humahabang tila. Nalilisik at namumula ang mga mata. Milena, mga aswang! Aswang, takbo tayo! Papatayin nila tayo! Lester, sila ang angkan ko. Ang mga Gabunan, mga aswang na pumoprotekta sa amin sa loob ng maraming henerasyon. Aswang? Milena, hindi ko to alam. Dapat sinabi mo sa akin. Ito ang final test mo. Hindi kita niloko. Gusto ko lang malaman, tatanggapin mo ba ako? Kami? Milena. Kaya mo pa bang ituloy, Lester? Kapag tinanong kita mamaya ng will you marry me, anong isasagot mo? Lalo na kapag nakita mo ng tunay kong anyo. Milena, mahal, huwag mong sabihin. Milena, bakit tinutubuan ka ng mga balahibo? Kagaya nila. Ang mga kukumot ngipin, bakit humahaba? At ang mga mata mo, nagiging pula at mabalasik. Milena! Ako si Lester Alegre, 26 anyos, mula sa isang bayan sa Bulacan. Lumaki ako sa pamilyang kilala sa politika. Nanay ko 3 termino ng mayor, tatay ko naman gobernador ng aming probinsya. Opo, nasa political dynasty kami, pero sa pagkakaalam ko, tapat sa serbisyo ang mga magulang ko. Kung tutuusin, hinuhulman na nila ako bilang susunod na mayor. Pero hindi ko talaga nakikita ang sarili ko sa mundo ng politika. Isa akong engineer at may sarili akong engineering firm. Kumukuha kami ng mga kontrata sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan, mga kalsada, tulay at madalas flood control projects. At doon nagsimula ang lahat. Doon ko nakilala si Milena Gabunan. Noong panahong yon, ako ang in charge sa isang malaking flood control project sa may isang bayan. Mahirap ang trabaho. Maputik, mainit, mabilis, bahain at madalas na may problema sa logistics. Pero mas mahirap ang makipag-usap sa mga residente na apektado ng proyekto. Hindi sila basta-basta napapaliwanagan. Ilang beses na akong naabutan ng gabi sa pakikipagpulong sa mga taga-barangay at minsan halos sumuko na ako sa dami ng reklamo. Isang gabi habang pauwi na ako galing site, mag-alas 9 na siguro, nadaanan ko yung maliit na community center na may nagaganap na pagpupulong. Gusto ko sanang umiwas pero narinig kong binabanggit nila ang proyekto ko. Kaya naman bumaba ako at pumasok sa lugar. Basang-basa ng ulan, pagod na pagod at handang makipagbatuhan ng tanong. Doon ko nakita si Milena. Siya pala ang lead community coordinator. Kinakatawan niya ang mga residente para maayos ang koordinasyon sa proyekto. Magaling siya, matapang magsalita, pero mahinahon, may sense at higit sa lahat, hindi niya ako tinipid sa mga tanong. Parang gusto niya akong subukin kung alam ko ba talaga ang ginagawa ko. Doon kami nagsimulang maging magkatrabaho, hanggang sa unti-unti, naging palagay na ang loob ko sa kanya.
Engineer Alegre? Yes po. Yes, Milena. Nice presentation ulit kanina. Pero maraming concerned residents. Sana wag kang mapagod kakapaliwanag sa kanila, ha? Hindi naman. Medyo. Actually, oo. Nakakapagod. Pero kung ikaw ang nagsasabi na huwag ako mapagod, syempre susunod ako. Ba, smooth mo ah. Hindi ko inaasahang sasabihin mo sa akin yan. Nagpapaalala lang naman ako. Sa totoo lang, hindi ko rin in-expect na sasabihin ko yun. Hindi ako ganito kadaldal, promise. So, bakit ganyan ka kadulas magsalita ngayon? Siguro kasi nahihiya na medyo kinakabahan ako sa'yo. Uy, totoo ba yan? Bakit ka naman mahihiya? Kasi kanina, habang nagsasalita ka sa harap, parang nag-slow motion ng lahat. Ikaw lang yung malinaw kong nakikita. Para akong nakalimot sa presentation ko. Baka gutom ka lang. Hindi gutom ako pero hindi pagkain ang hinahanap ko. Ikaw. Grabe ka naman. Hindi ko alam kung seryoso ka o nagbibiro. Seryoso ako. Hindi ko nga alam kung bakit bigla akong gustong dumaan lagi sa community center pagkatapos ng site visit para lang makita ka saglit. Napansin ko nga, halos araw-araw kang may excuse. May titinan lang akong drainage, may equipment daw na dadaanan o kaya naman may hinahanap na papel. Guilty. Pero kasi kapag nakikita kitang nakaupo doon, busy magsulat o nakikipag-usap sa mga tao, parang ang daling magdahilan na kailangan kitang kausapin. At bakit mo naman ako gustong kausapin? Ewan ko. Siguro kasi mas gumagaan yung araw ko kapag nakausap kita. Alam mo, sa ilang buwan nating pagtatrabaho, ako rin, ganon. Hindi ko nga alam kung paano nangyari. Isang araw napansin ko, parang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita. Totoo? Oo, pero hindi ko sinabi agad kasi baka ikaw lang yung may gusto. Tapos ako naman nag-a-assume lang. Hindi ako nag-iisa. At nung sinabi mo yan, para yata akong bibigay. Kaya ba inaaya mo ako lagi magkape? Oo, pati kape naging dahilan ko para lang makasama ka. Pero totoo naman, mas sumasarap yung kape kapag ikaw ang kaharap ko. Di naman kaya mapasa yung dila mo sa mga sinasabi mo? Hindi, wala nang atrasan to. Gusto kita, Milena. Lester, hindi ko akalaing darating ka sa buhay ko. Tahimik ka, seryoso, puro trabaho. Pero kapag kasama kita, parang pakiramdam ko ligtas ako. At ako naman, kapag kasama kita, parang may bago akong layunin sa buhay. Wala pong ligawang naganap sa amin ni Milena. Hindi siya tipikal na babae. Masyadong liberal ang maging isip niya. Simple lang daw ang panuntunan niya pagdating sa pakikipagrelasyon. Basta gusto siya, gusto niya, at gusto ng relasyon. Naging kami rin po agad. Alam mo, Milena, minsan naaliw ako kapag naaalala ko kung paano tayo nagsimula. Wala talagang ligawan, no? Ligawan? Hindi kasi ako fan yan. Para saan pa? Para pahirapan ng isa't isa? Hindi naman para pahirapan. Tradisyon lang. Hindi ako tradisyonal. Simple lang ang panuntunan ko. Gusto mo ako, gusto kita, gusto natin pareho yung relasyon. Eh di tayo na. Walang paikot-ikot, wala nang pasikot-sikot. Tama ka naman dyan. Kaya huwag ka mag-alala. Di ko naman sasayangin ang pagkakataong makasama ka. Kasi gusto rin kitang makasama. Hindi ko kailangan ng 3 buwang ligawan para malaman yon. Ako pa talaga nagmukhang atatano. Hindi naman. Halata lang talaga na gusto mo ako. Uy, excuse me. Ikaw kaya yung unang umamin na parang hindi kumpleto ang araw mo kapag hindi mo ako nakikita. At least, honest ako. Ikaw kaya, ilang araw mong kinukubli ang ngiti mo tuwing nakikita mo ako. Okay, fine. Oo, gusto kita nun pa. Nung una pa lang tayong magkita. O, di ba? Diretso? Klaro. Hindi komplikado. Pero alam mo, kahit walang ligawan, hindi ko pinagsisisihan. Parang natural lang talaga tayo. Ganyan dapat ang relasyon. Hindi nakaka-stress. Hindi puro laro. At naging tayo kaagad dahil pareho tayong sigurado. At pareho tayong tinamaan. Tinamaan tapos tumuloy. Kaya ayun, tayo na. At salamat dahil hindi mo ako pinahirapan. Ba, hindi ko trip ang magpa-hard to get. Kung gusto ko, gusto ko. Period. Buti na lang ako yung nagustuhan mo. Siyempre, wala na akong balak pakawalan ka pa. Masaya ang mga naging pagsasama namin sa loob ng 2 taon. Nabuo na sa sarili kong siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Naipakilala ko na sila sa mga magulang ko at malugod naman nilang tinanggap si Milena. Hanggang sa isang araw,
Sinubukan ko nang hingin ang matamis na oo mula kay Milena. Wedding proposal po, Sir Jupiter. Milena, matagal ko na itong iniisip at habang tumatagal, lalo lang ako nakakasiguro. Wala na akong ibang gustong makasama pa habang buhay, kundi ikaw lang. Lester, Milena, mahal na mahal kita. Will you marry me? Lester, sa totoo lang, kahit hindi ka pa nag-propose, kahit walang singsing, kahit walang seremonya, papayag akong pakasalan ka. Talaga, Milena? Pero, hindi ko muna ibibigay ang matamis kong oo. Hindi ko muna tatanggapin yung singsing. Hindi pa ngayon. Bakit? May problema ba? Wala. Pero may dapat ka munang gawin. Kailangan mo munang makilala ng pamilya ko. Hindi lang sila, kundi ang buong angkan ko sa Sikihor. Ang mga gabunan. Aangkan mo? Bakit parang ang bigat naman yatang pakinggan na lahat sila kailangan kong makilala? Dahil hindi basta-bastang pamilya ko, Lester. At tradisyon namin na bago ang anumang kasal, kailangan humarap ang mapapangasawa sa buong angkan. Sa harap nila mismo. So, ang ibig mong sabihin, sa harap nila ako luluhod? Doon ko sasabihin ulit to? Oo. Gusto kong marinig nila. Gusto kong makita nila kung gaano ka kaseryoso. Kung gaano mo ako kamahal. Kung yun ang kailangan kong gawin, gagawin ko. Hindi ako uurong. Sigurado ka ba? Hindi mo sila kilala. Hindi mo alam kung sino sila. Hindi ko man alam, pero ikaw ang mahal ko. At kung ang pagsagot mo ay nakasalalay sa pagharap ko sa kanila, kahit sino pang gabunan yan, akong bahala. Lester, sana alam mo kung anong pinapasok mo. Ang alam ko lang, gusto kong maging asawa kita. At gagawin ko ang lahat para mapasang-ayon ka. Kung ganon, Lester Alegre, ihanda mo ang sarili mo. Para sa'yo, Milena, handa ako. Kahit ano pa naghihintay sa akin sa Sikihor. Sana hindi ka bumitaw. Dahil sa oras na humarap ka sa mga gabunan, wala na talagang atrasan. Hindi ako atras. Kahit ano pa sila, handa akong harapin. Dahil ikaw na ang babaeng gusto kong pakasalan at maging ina ng mga anak ko. Kung ganon, tara na. Sa Sikihor natin ipagpapatuloy ito. Makikilala mo ng pamilya ko. Makalipas ang 3 araw, pumunta na kami ni Milena sa pamilya niya sa Sikihor. Sagot ko ang plane ticket namin. Kabado ako pero wala eh. Mas nangingibabaw yung kagustuhan kong mapakasalan ang babaeng mahal ko. Gabi na nang makarating kami sa kanilang bayan. Hindi ko inaasahang sa liblib na lugar pala matatagpuan ang ancestral home ng mga gabunan. Pero ang mas hindi ko inasahan, mansyon pala ang madaratnan namin. We're finally here. Welcome sa Gabunan Residence, mahal ko. Grabe, Milena. Ang laki pala ng ancestral house niyo. Teka, hindi na pala to basta bahay lang eh. Mansyon na sa laki. Oo, nakatayo ng mansyong ito panahon pa ng mga Kastila. Magkakasubukan tayo rito kung talagang gusto mo akong pakasalan. Milena, akala ko ba tinanggap mo na yung wedding proposal ko? Bakit mo ako isinama pa rito sa Sikihor? Lester, tradisyon ito ng angka namin. Tsaka hindi pa ako sumasagot sa'yo, di ba? Hindi ko rin kinuha ang singsing. Sabi ko lang, bago ko kunin yan at isuot sa daliri ko, gawin mo sa harapan ng pamilya at angkan ko. Hindi ako pwedeng sumagot hanggat hindi mo nakikilala ang buong pamilya ko, ang mga gabunan. Tradisyon? Para saan? Para sa huling pagsubok. Ikaw ang nag-propose, pero ako magtatanong sa huli. Ako ang magsasabi ng, will you marry me? Kapag napagtagumpayan mo ito. Ano? Milena, ang weird nito ha. Ano bang klaseng test yan? Ako ang lalaki. Kailangan akong gumawa niyan. Lester, nasa iyong desisyon. Kapag nakita mo na sila, kapag nakilala mo na sila, saka mo malalaman kung kaya mo pa rin ituloy na pakasalan ako, na makasama mo ako habang buhay. Milena, kinabahan naman ako bigla. Sino ba yung sila? Huwag kang matakot. Pamilya ko sila. At kung mahal mo ako, tatanggapin mo sila, gaya ng pagtanggap mo sa akin. Sige, kahit ano pa to, susubukan ko. Mabuti, dahil heto na sila. Anak, mabutit narito na kayo. Halika nga rito at yayakapin kita. Mama, namiss kita. Siya nga pala, Mama. Gusto kong ipakilala sa'yo sa Lester. Lester, ang mama ko, si Esmeralda Gabunan. Ikinagagala ko po kayong makilala, ma'am. Ikaw na pala si Lester Alegre, ang nobyo ng anak ko. Ang kaisa-isang unika-iha namin. Opo, ma'am. Lester Alegre po. Masaya akong makilala ka, Lester.
Nababalitaan ko ang tungkol sa mga magulang mong mayor at governor. Salamat po, ma'am. Ikinagagalak ko rin pong makilala kayo. Pumasok kayo at nakahanda na ang hapunan sa loob. Opo, Mama. Tara na, Lester. Salamat po, ma'am. Halina kayo. Ang ganda ng loob ng bahay niyo. Parang antigo lahat ng muebles. Para kung nasa museo, mahal. Parang panahon ng Kastila. Oo. Lahat ng mga nakikita mo rito, karamihan, mula pa sa panahon ng Kastila. Halika't ipakikilala kita kay Papa. At nagtungo na nga kami sa mahabang hapagkainan. Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa kanilang dalawa. Seryoso at matalim kung makatingin. Papa, mano po? Siya nga po pala si Lester. Siya po ang nobyo ko. Lester, ang aking papa. Si Maximo Gabunan. Ikinagagalak ko po kayong lahat na makilala. Ako po si Lester Alegre. Maupo ka't kumain na tayo. Kanina pa namin kayo hinihintay. Sige po, sir. Salamat po. Lester Iyo, mahilig ka ba sa karne? Oo po, sir. Mahilig po ako sa karne. Mabuti naman. Mabuti. Dahil ang buong angkan ng mga gabunan, mahilig sa karne. Ha? Ganun po ba? Oo, Iyo. Karne ang paborito ng mga ninuno namin. At hindi lang karne, pati dugo. Kaya pinahanda ko na kayong gabi ang mga paborito ng pamilya. Papa, baka mabigla si Lester. Hindi ba alam ni Lester na hilaw natin kinakain ang mga karne at dugo? Ano po? Si Papa talaga. Huwag niyo naman pong takutin si Lester. Baka ang ibig sabihin ng papa mo, kilawin. Okay lang naman. Kumakain naman po ako ng kilawin. Hayaan mo si Amelena. Dapat nasasanay siya. Lester, tingnan mo, may kalderitang baka, inihaw na liempo, adobong baboy, bistek na baka. At syempre, Ang espesyal na dinuguan. Ang dami pong handa. Mukhang masarap naman po lahat. tikman mo Iho, lalo na yung dinuguan. Nasa dugo namin yan, literal at hindi literal. Okay lang yan. Kumain ka lang. Opo. Tikman ko po. Yan ang gusto ko sa lalaki. Matapang, marunong kumilala ng tradisyon. Kain na, Lester. At nang makilala mo ng lubos ang pamilya, marami kaming mga kamag-anak rito. Pero syempre, kami na lang ni Maximo ang narito sa ancestral house. Masarap nga po talaga tong pagkain. Aba, oo naman. Ako ang personal na nagluto niyan. Masarap pa talaga ang dinuguan. Alam mo bang sariwang dugo ng tao ang ginamit yan? Kakautas lang namin kanina. Ano ho? Dugo ng tao? Papa naman eh. Huwag naman ganyan. Masyado mo namang tinatakot si Lester. Huwag mong pansinin si Papa. Talagang mapagbiro siya. Sige, Lester, kain pa. Marami pa ang putahe at mahaba pa ang gabi. Lesterio, ano nga ba ang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Anong trabaho mo? Paano mo nakilala ang unika iha namin? Engineer po ako, sir. Oh, May sarili po akong engineering firm. At, gaya nga po ng nalaman nyo, parehong nasa politiko ang mga magulang ko. Aba, engineer pala. Baka naman, may kinalaman ka sa mga maanumalyang flood control projects. Baka pati mga magulang mo. Mama, hindi po. Nagbibiro lang. Relax. Okay lang, Melena. Wala pong tinatago ang pamilya namin. Malinis ang negosyo namin. Malinis ang liderato ng mga magulang ko. walang pamilyang walang sikreto, Iho. Lahat ng angkan may tinatago. Ganun po ba? Ang tanong, alam mo na ba ang sekreto ng angkang gabunan? Melena? Lester, ito talagang pakay natin sa pagpunta natin dito para ipakita sa yung totoong kalagayan ng pamilya. Ang sikretong pinakaiingatan naming lahat. Oo, kailangan mong malaman bago ka namin tanggapin. Dahil dito magkakasukatan. Kung ipagpapatuloy mo pa ba ang pagpapakasal kay Melena matapos mong malaman ang totoo. Ano pong totoo? Huwag kang matakot. Pero kailangan mo munang maging handa. Dahil kapag nalaman mo na, wala nang balikan. Para kay Melena, handa po akong malaman ng lahat. Sige, pagkatapos natin kumain. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, nagtungo na kami sa sala. Pinaupo nila ako sa gitna, katabi si Milena. Hindi ko pinahahalata kay Milena na ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang may kakaiba sa mga nangyayari.
Alam mo na ba ang ibig sabihin ng apelyido namin, Lester? Gabunan? Sorry sir, pero hindi po. Anong alam mo sa bayan ng Siquijor? Ang alam ko po, bukod sa isa ito sa pinakamagandang probinsya sa Visayas, kilala rin po sa mga kwento ng aswang. Tama ka. Pero hindi mo pa alam kung gaano katotoo ang mga kwento. Tanging ilang tao lang ang nakakalam ng tunay na kahulugan ng gabunan. Ano po ba talagang ibig sabihin nun? Ang gabunan ay hindi lang pangalan. Hindi rin ito basta apelyedo. Ito ay lahing matagal nang umiiral dito sa Siquijor. Inaakalang gawa-gawa lang o likhang isip, pero totoo. Isang uri ng aswang. Aswang? Ako lang magsasabi sa kanya, Iho, ang lahing gabunan, ang lahing pinagmulan namin ay isang uri ng aswang na kilala sa napakabilis na paglipad at sa kakaibang tunog kapag lumalapit sa biktima. Sa maraming kwento rito sa Visayas at pati na rin sa Mindanao, kaming mga gabunan ay inilalarawan bilang aswang na lumilipad. Kadalasang may malalaking pakpak o anyong parang malaking ibon o panike. Bago pa man dumating ang mga mananakop na Kastila rito sa Pilipinas, may mga gabunan na. Kumakain kami ng tao, lalo na ng sanggol o buntis. Katulad din ng iba pang aswang. Nakakapasok kami sa mga bahay sa pamamagitan ng bubong o siwang gamit ang aming kakaibang bilis at liksi. Kaya rin naming magpalitan nyo ng malaking hayop sa gabi. Teka lang ho. Hindi kami basta-basta. Ang lahing gabunan ay tagabantay, tagaprotekta, tagapangalaga ng mga lumang lihim ng Siquijor. Lester, ito ang lihim na matagal ko nang itinatago. Milena, anong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, bago mo pakasalan ng anak namin, kailangan mong malaman kung sino at ano kami. Ang kailangan naming malaman kung matatanggap mo ba. Aswang kayo? Gabunan, Lester, aswang na gabunan. At ngayon, alam mo na, magsisimula na ang tunay na pagsubok mo. Unti-unti silang nagbago, Sir Jupiter. Una kong narinig ang mga tunog, yung pagkaluskos ng balat, pagkapunit ng damit at paglagutok ng mga buto. Tumubo ang makakapal na balahibo sa braso, humaba ang mga kuko nilang parang punyal. Ang ngipin, unti-unting lumitaw ang mahahabang pangil. Nanlisik ang mga mata, parang may apoy na kulay dilaw at pula, parang mababangis na hayop na nakahandang lumusob at manira. At si Milena, nakita ko mismo kung paano tumubo ang balahibo sa leeg niya, kung paano lumalim ang hininga niya, kung paano naging matulis ang mga ngipin niya habang unti-unting namula at nanilaw ang mga mata. Pinalibutan nila ako, isang bilog ng mga nilalang na hindi ko inakalang totoo. At doon ko naramdaman ang malamig na kilabot na tumagos hanggang buto. Hindi ako handa sa katotohanan yun, Sir Jupiter. Ngayong binata, gugustuhin mo pa bang makasama sa lahi namin? Tatlo pa lang kami at marami pa kami. Nalaman mo na ngayon ang katotohanan. Sa oras na ito, pwede ka namin lapain. Ubusin namin ang labahan at tubo mo. Wala ka nang kawala. Kung tutuusin, dapat ka naming patayin dahil isa kang mortal na taong nalaman ang lihim naming mga gabunan. Isa kang banta sa aming lahi. Pero dahil mahal ka ng aming kaisa-isang anak na si Milena, anuman ang desisyon mo, hahayaan ka naming mabuhay. Ano, Lester? Gusto mo ba bang pakasalan ang anak ko? Hindi ka namin pinipresyor o tinatakot. Gusto lang namin ipakita sa iyo ang katotohanan. Lester, mahal. Itong tunay kong lahi. Mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay. Pero itong totoo sa akin. Maiintindihan ko kung hindi ka natutuloy. Aminado ako. Nabigla ako sa mga pinakita nyo. Sino ba namang hindi? Pero kahit ganito ang nakita ko, hindi nagbabago yung nararamdaman ko para kay Milena. Sa maniwala man kayo hindi. Mahal ko siya. Hindi nagbabago ang kagustuhan kong pakasalan siya. Kahit nakita mo na ang anyo namin, kahit nakita mo, isa siyang gabunan. Opo, natatakot ako. Hindi ko ikakaila. Tao lang ako eh. Pero ang intensyon ko kay Milena, malinaw, totoo at hindi nagbabago. Wala akong nakitang aswang sa pagkatao niya sa panahon na magkasama kami. Ang nakita ko, tao, mabait, mapagmahal, mapagmalasakit. Yan ang taong mahal ko. Lester,
Mahal na mahal kita. Tumahimik kayong lahat. Alam niyo namang nakakabasa ko ng isip at puso. Iyan ang regalo sa aking espesyal na kakayahan. Totoo po bang sinasabi niya, Mama? Lester Alegre, lahat ng sinabi mo, wala akong makuhang kasinungalingan. Totoo, sincero, walang bahid ng panlilinglang. Totoo ba ito, Mama? Oo, ang puso ng lalaking ito ay talagang nasa iyo, anak. Mahal na mahal ka niya. Tapat siya sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Tanggap ko kung anong pagkatao mo, Milena. Pati ang pamilya mo. Lester, kapag nagpakasal tayo, magiging gabunan din ang mga anak natin. Pero maniwala ka sa hindi kami masasamang gabunan. Hindi kami kumakain ng laman at dugo ng tao. Dahil nagawa naming pigilan ito. Ayaw naming manakit ang mga tao. Kaya huwag kang matakot sa amin. Hindi ka namin sasaktan. Kaya Lester, ako ang magtatanong sa iyo. Will you marry me? Handa mo ba akong pakasalan at makasama habang buhay? Oo, Milena. Mahal kita. Sinabi ko naman sa'yo, wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw lang. At handa akong tanggapin ang lahat sa'yo. Bueno, Lester, ipasuot mo na ang singsing kay Milena. Nakapasa ka sa pagsubok. Sa kalan ng buong lahing kabunan, tinatanggap ka namin sa aming pamilya at angkan. Salamat po, sir. Tawagin mo akong baba. Si Esmeralda naman tawagin mong mama. Dahil mahal ka ni Melina at batay na rin sa sinabi ng aking asawa na tapat at sincero ka sa anak namin. Wala akong nakikitang masama sa pagmamahalan ninyo. Maya-maya nagsidatingan sa mansyon ang marami pang nilalang na nasa anyong aswang na gabunan, kagaya nilang tatlo. Nakakatakot ang mga anyo nila. Lahat sila nagulat nang makita nila ako. Lahat sila nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Bakit naman hindi ako imbitado sa okasyong ito? Hindi na ba ako bahagi ng pamilyang ito? Teka, mukhang may espesyal tayong bisita. Kaya pala amoy tao. Nagdala pala kayo ng pagkain dito. Napakabago ng kanyang laman at tugo. May panghimagas pala tayo rito. Halina't lapain siya. Huwag Kuya Ricardo, hindi siya biktimang dinala ko rito. Huwag kang madamot, Maximo. Tabi! Huwag na kayo mag-away, Papa. Tito Ricardo, hindi siya pagkain. Siyang mapapangasawa ko, si Lester Alegre. Magiging parte na siya ng pamilya. Anong mapapangasawa? Nahihibang ka na ba, Milena? Magpapakasal ka sa isang mortal na pagkain lang ng ating lahi? Tumigil ka na, Kuya. Tanggap namin si Lester. Si Esmeralda mismo ang nagsabing malinaw at sincero ang intensyon niya kay Melina. Kung mahal siya ni Melina, wala akong nakikitang masama para hindi siya tanggapin ang pamilya. Malaking kaibangan itong pinaggagawa ninyo, Maximo. Wala na kayong ginawa kundi magdala ng kahiyan sa lahing gabunan. Una, pinili ninyong huwag nang kumain ng laman at dugo ng tao dahil sinasabi niyong kawawa naman sila. Kahit sila naman talaga ang likas nating pagkain, nilabag niyo na ang kalikasan ng ating lahi. At ngayon, magpapakasal ang anak mo sa isa sa kanila. Tampalasan! Tumigil ka na, Ricardo. Buo na ang desisyon namin. Wala namang batas sa lahing gabunan na nagsasabing bawal tayong umibig sa mga mortal na tao. Sa bagay, siyempre, papaboran niyo ang kaisa-isa niyong anak. Lagi namang tama si Maximo. Laging mabuti, matalino at mahusay sa lahat. Samantalang ako, pasaway, nambibiktima pa rin ng tao kahit pinagsasabihan ng wag. Pero hindi kayo makakatakas sa desisyon ng ating ama, si Rahadatsa. Kailangang malaman niya ito. Bilang katuwang na pinuno ng ating lahi at bilang patri ni pamilya ng sabayan ito, may basbas ko ang pagmamahalan nila. Kuya Ricardo, huwag kang mahimasok. Kayong napatunayan ni Lester ang katapatan niya. Tinatanggap siya ng angkan. Tinatanggap ko siya para kay Milena. Sana matanggap mo rin siya bilang mapapangasawa ng pamangkin mo. Maximo, sobra ka na. Masyado mo nang nilalabag ang kalikasan ng pagiging gabunan. Una, pinilit mong iwasan ng ating angka ng pagkain ng laman at dugo ng tao. Ngayon naman, papayagan mong pakasalan ng isang gabunan ng tao? Isang tao, Maximo! Naiibang ka na ba? Gusto mo bang buksain nila ang lahi natin? Pag nalaman nilang totoo tayo? Tito Ricardo! Tumahimik ka, Milena. Ito ay laban ng ating dugo, ng ating lahi. Kuya Ricardo, tapos na ang panahon ng lumang paniniwala. Hindi! Hindi tayo nabubuhay para sumunod sa mga tao. Sila ang dapat sumunod sa atin. At itong Lester na ito, hindi ko siya matatanggap bilang kalahi.
isa lang siyang pagkain. Huwag mong tawagin kailangan ang pag-ibig ng pamilya ko. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan. Tanging lakas na lang ang magpapasya. Lalong nagalit si Tito Ricardo. Si Papa Maximo naman sumagot ng ungol na parang mabangis na hayop. Nagdidilim ang mga mata. Nag-away ang dalawa sa harapan ko na parabang mga asong galit na galit sa isa't isa. Takot na takot ako. Ngayon lang ako nakakita ng mga aswang na nag-aaway sa harapan ko. Tito Ricardo, tumigil lang kayo! Huwag kang lalapit, Milena! Laban niya ng magkapatid! Mas pipiliin mo ang tao kaysa sa sarili mong lahi. Maximo! Para sa ikabubuti ng angkan. Oo! Mali mo paniniwala mong walang silbing mga tao, kundi lamang dyan lamang ng mga aswang. Patuloy silang nagpambuno, isang malakas na kalabog, matatalim na pangil, marahas na pagkibot ng mga kamay na may mahahabang kuko, pambunong aswang, tunay at walang bahid ng pagiging tao hanggang sa namagitan na sa kanila si Mama Esmeralda. Nagulat ako dahil kakaiba ang lakas niya. Bumagit na siya sa dalawang anak at tumilapon sina Papa Maximo at Tito Ricardo. Tama na! Itigil niyo ang kaibangan niyo! Hindi tayo mga hayop na walang isip! Kuya Ricardo, itigil mo na ang pagkontra sa mga bagay na ginagawa ko. Ako na naman ang may kasalanan. Ricardo! Maximo! Magsitigil na kayo! Bago pa kilamunin ang sarili niyong galit! Kuya Ricardo, ilang beses ko bang sasabihin, itigil mo na pagiging rebelde. Hindi ka na nakakatulong sa lahi, sinisira mo ba? Hindi ako rebelde. Ako ang tunay na tumatayo para sa kalikasan ng gabulan. Hindi ko tatanggapin ang progresibong pananaw mo, Maximo. Sa una pa lang, tutol na ako sa gusto mong mangyari na huwag na tayong kumain ng tao. Isang malaking kahangalan. At ngayon, heto't papayagan mong magpakasal ang isang gabulan sa isang mortal na tao. Nagdadala kayo ng pagiging mahina sa ating lahi. Hindi ko binubura ang lahi natin. Inaayon ko lang sa panahon. Isa pa, huwag mong kalilimutan, Ricardo, na tayo mga gabulan, tayo ay tawin. At doon ka nagkakamali, Maximo. Hindi ako papayag sa ipinipilit mong pagbabago. Makakarating kaya ang kabaliwan mong ito. At simbilis ng hangin, umalis na si Ricardo at iniwan kami, 10 ng kanyang mga kasama. Nagbalik na rin sa pagiging tao sina Papa Maximo at Mama Esmeralda. Pakiramdam ko, ang hangin na gumagalaw ay mabigat at malamig, parang may bumabalot sa bawat sulok. Si Papa Maximo napaupo sa pagod. Nakapako ang mga mata sa akit, parang sinusukat ang bawat galaw ko. Nararamdaman ko ang tensyon, hindi lang sa pagitan ng mga gabunan kundi pati na rin sa amin ni Milena. At si Milena nakaupo sa tabi ko, hawak ang kamay ko. Ang presensya niya lang ang tanging nagpapaalala sa akin na may dahilan ako para manatili. Kahit ang mundong ito ay puno ng lihim, panganib at kasaysayan ng mga aswang. Ipinakita na nila kung sino ba sila. At sa bawat segundo ramdam ko wala na talagang atrasan. Kailangan kong harapin ang lahat kung talaga bang gusto kong mapabilang sa pamilya nila. Sa buong angkan nila at iba pang mga lihim na matagal na nilang itinago. Pero Sir Jupiter, malinaw ang intensyon ko. Mahal ko si Milena. Kahit ano pang mangyari, kahit buong gabunan pa ang pumaligid sa akin, kahit na nakakatakot, hindi ako bibitaw. Lester, kumusta ka? I mean, pagkatapos ng lahat ng nakita mo, ng lahat ng nalaman mo tungkol sa pamilya ko. Milena, hindi ako magsisinungaling. Nabigla ako. Sino ba namang hindi? Hindi ko inaasahan na ganito kadilim ang mundo mo o ng pamilya mo. Kung gusto mong umatras, Hindi ako matras. Natatakot ako, oo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Kung paano ko harapin to, pero pero Lester? Pero mahal kita. Mahal na mahal kita, Milena. At kahit anong sabihin nila, kahit anong makita ko, isinisigaw ng puso ko na ikaw lang. Ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Lester, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa aking marinig mula sa iyo yan. Alam ko lang, kahit anong panganib, kahit anong sekreto, kahit anong dilim, nandito ako at hindi ako aalis. Salamat, Lester. Para sa'yo, Milena, kahit anong takot kakayanin ko.
paumanin kong sisingit kami. Pero kailangan na natin pag-usapan ang lahat. Hindi na pwedeng ipagpaliban to. Oo, Milena, Lester. Mahalaga mga susunod na mangyayari. Ang kasal nyo, ang isasagot natin kay Ama, ang tungkol kay Ricardo. Ano pong kailangan nating pag-usapan tungkol kay Tito Ricardo? Malaki ang posibilidad na nagsumbong na siya sa aming ama, si Rahadagsa. Kailangan na natin ipaalam sa kanya ang relasyon nyo. Magagalit siya kapag pinatagal pa natin. Isipan niyang naglilihim tayo. At bago pa makabalik dito si Ricardo, kailangang malinaw sa ating lahat kung ano ang gagawin. Kung itutuloy ba ang kasal, at kung paano ka namin poprotektahan, Lester. Mama, Papa, si Lester ang magiging asawa ko. Hindi ko hayaang saktan siya ni Numan. Kahit ni Tito Ricardo. Kaya nga tayo mag-uusap, anak. Dahil kapag hinarap na natin si ama, kailangan natin maging magkakampi lahat. Handa po akong makinig at handa akong gawin ng tama para kay Milena. Mabuti, dahil mula rito, magsisimula na ang pinakamabigat na hakbang. Pumunta kami sa sala, tapos nagsimula ng magkwento si Papa Maximo sa kung gaano kalakas at makapangyarihan si Raha Dagsa at bakit malalim ang galit ni Tito Ricardo sa kanilang pamilya. May isang bagay akong kailangan niyong maunawaan bago pa tayo humarap kay ama. Ito ay tungkol kay Kuya Ricardo. Bagamat kaming dalawa ay magkapatid, kami ay magkaibang magkaiba. Si Kuya Ricardo, konserbatibo siya. Para sa kanya, ang tunay na aswang ay dapat manatiling nakakatakot. Nilalang na naghahasik ng lagim, kumakain ng dugo at laman ng tao, at ginagalang dahil sa takot. Para sa kanya, yan ang kalikasan natin. At hindi raw dapat baguhin. Para sa kanya, pagkain lang ang mga tao. Pero paano po nabago ang pananaw niyo tungkol sa pagiging aswang? Ako? Naiiba ako dahil nakapag-aral ako. Nakakita ako ng ibang mundo, ibang pananaw sa Maynila. At doon ko nakita na hindi na dapat manatili ang stigma na yan. Hindi kailangan manatiling halimaw ang lahi namin para lamang mabuhay. Kaya niyo pinag-aralan ng pagkain ng dugo at laman ng hayop? Oh, matagal ko na yung inaral. Ang metabolismo namin, ang epekto sa katawan, pati ang mga ritual na dapat baguhin para maging ligtas ang paglipat. Napatunayan kong posible. Mari kaming mabuhay ng hindi nananakit ng tao. Pero bakit parang galit na galit si Tito Ricardo? Dahil para sa kanya, ang pagbabago ay pagtataksil. Hindi niya matanggap na nilalayo ko ang lahi natin mula sa takot at dugo ng tao. Nung sinabi kong magtatayo ako ng komunidad na sumusunod sa bagong paraan, naggalit siya ng sobra. Kaya pala siya nagtayo ng sarili niyang grupo sa kagubatan. Oo, nagrebelde siya. Tinipon niya ang mga naniniwalang dapat manatili tayong halimaw sa paligid ng tao. Mga aswang na mas gusto sa lumang tradisyon. Kumain at lumapan ng mga tao. Manakot, maghasik ng lagim. At habang lumalaki ang impluensya niya, mas lalo siyang lumalayo sa amin. Buti po pumayag si Lolo sa mga pagbabagong hatid niyo. Tradisyonal siya, oo. Pero matalino rin. Isa sa mga matatandang aswang na mulat sa pagbabago ng mundo si Ama. May ebidensya naman kaya sinusuportahan niya ako. Alam niya makatutulong ito sa atin bilang proteksyon laban sa mga tao. Mas ligtas, mas matatag, at mas mahabang buhay para sa buong lahi. Hindi tayo katatakutan ng mga tao. At si Ricardo, hindi yun matanggap. Para sa kanya, nilapastangan ko ang mismong kalikasan ng pagiging aswang. Kaya siya umalis. Kaya siya nagtayo ng sarili niyang kaharian sa kagubatan. At yun ang dahilan kung bakit kailangan natin pag-usapan ang lahat bago pa tayo umarap kay Ama. Dahil baka hindi lang ito tungkol sa kasal, kundi sa digmaan ng paniniwala. Eksakto. At ang susunod na desisyon natin, pwedeng makaapekto hindi lang sa inyo, kundi sa buong lahi natin. Papa, may tanong lang ako. May malalabag ba akong batas kung mag-aasawa ko ng isang tao? Ng isang mortal? Sa pagkakaalam ko, anak, wala. Wala akong natatandaan may ganong batas. Simula pa noong kabataan ko, wala akong narinig na pinagbabawal yan. Hindi ipinagbabawal ang mortal na maging asawa. Batay sa pagkakaalam ko. Tama ang papa mo. Pero anak, maski walang direktang batas, pwedeng questionin ng ibang mga gabunan ang sinumang papapasukin sa ating lahi. Kaya, kailangang makuha muna ang pagbasbas ng lolo mo bilang pinuno ng lahi. Questionin? Paano pong questionin? Ibig sabihin, Lester, pwede siyang magbigay ng kondisyon bago siya pumayag sa kasal. May karapatan siya roon bilang tagapangalaga ng lahi. Anong klase pong kondisyon? Depende. Pwede niyang sabihin may kailangan pagdaanan. Pwede rin hindi kanya tanggapin, Lester. Ibig sabihin, kung ayaw niya kay Lester? Di ba tutuloy ang kasal, anak? Kailangan natin makumbinsi ang lolo mo
na hindi banta sa lahing gabunan si Lester. Naintindihan ko po. May isa pang posibilidad. Ano po yun, Mama? Pwede nilang imungkahi na nagawin na ring aswang na gabunan si Lester. Ako? Gagawing gabunan? Iyon ang pinakamalaking hakbang, Lester. Sa isang kagat lang sa liig mo, kaya ka na naming gawing kauri. Pero hindi nila pwedeng pilitin siya, di ba? Hindi. Pero pwede niyang ibigay na kondisyon. At kapag hindi tayo pumayag, hindi rin nila papayagan ang kasal. Kapag lumabag kami, tayo, iyon na ang sakop ng batas. Pwede nila tayong ikulong o kaya parusahan. Iyon ang krimen sa batas ng lahi. Kaya kailangan natin pag-isipan ito ng mabuti bago tayo humarap sa kanya. Kaya natin to, Lester. Handa ko naman pong harapin kahit ano. Pipiliin ko pa rin si Milena. Sir Jupiter, ng gabing yun, doon na ako natulog sa mansyon ng angkan ng mga gabunan. Aaminin ko, naguguluhan pa rin ako sa mga nangyayari. Masyadong mabilis ang mga naganap. Sa totoo lang, nabigla ako sa mga nakita at natuklasan ko. Unang beses kong nakakita ng mga aswang sa tanang buhay ko. Ang totoo ni hindi nga ako naniniwala sa mga ganito. Pero ngayon, ako mismo ang nakakita. Hindi ako makatulog kaya nag-research na lang ako tungkol sa mga aswang na gabunan. Hanggang sa bumigat na ang mga talukap ng mga mata ko. Nakatulog ako. Ngunit ilang oras lamang nabulabog ang pagtulog ko nang maramdaman kong may kasama ako sa kwarto. Papa Maximo, Lester, halika. Sumama ka sa akin. Ngayon na. ano po bang meron? Ano po bang problema? Bakit parang galit kayo? Dahil bigla kang pumasok sa buhay ni Milena. Pinakaingingatan siya ng pamilya. At dahil sa'yo, nagulo ang pamilya namin. Kailangan mong mawala. Katapusan mo na. Akala ko maayos na tayo. Yan ang akala mo. Nilinlan lang kita dahil nasa harap natin si Milena. Pero bago pa siya magising, kailangan mong mapura sa mundong ito. Hinila niya ako papasok sa kagubatan. Walang buwan, wala ring hangin. Tila patay ang paligid. Nang huminto kami, nag-iba ang tingin niya sa akin. Hindi lang galit, kundi parang gutom. Ngayon, Lester, kung talagang gusto mo pang mabuhay sa mundong ito para kay Milena, labanan mo ko. Tao sa tao, hindi bilang aswang. Matira matibay. Labanan? Ikaw ang nagdala ng gulo sa pamilya. At kung mawawala ka, tapos na ang problema. Hindi ako papahayag na mamatay ng ganito. Nagsimula na kaming magsagupaan ni Papa Maximo. Hindi ko may tatangging malakas siya. Mabuti na lang at marunong ako ng martial arts. Nag-aral ako ng karate at isa kong brown belter. Tikman mo ang suntok ko sa tangilian mo. Sa tingin mo ba, kakayanin mo ko? Hindi! Ayoko sa karahasan, pero ayoko ring mamatay. At lalong hindi ko iiwan si Milena. Tama na, Lester. Okay na. Hindi ka lang basta mortal. Mahusay ka rin sa pakikipaglaban. Akala ko madali ka lang pabagsakin pero mali ako. Anong ibig niyong sabihin? Tapos na ang pagsubok at pumasa ka. Pagsubok? Sinukat ko lang ang lakas sa pangangakatawan mo. Magiging asawa ka ng kaisa-isa naming anak. Sa inyo ni Milena magmumula ang mga susunod na lahing gabunan. Kaya kailangan malakas at matapang ka. Pagsubok lang lahat ng to? Oh, alin na kayo? Esmeralda at Milena. Nakatambay lang sila sa gilid-gilid ng puno kanina. Nagmamasid sa atin. Lester, napanood namin lahat. Mahusay ka pala sa pakikipaglaban. Milena, hindi ako papayag na iwan ka. At saka, medyo mailam ako ng konti sa martial arts. Lester, anak, wala kang ideya kung gaano kabigat ang ginawa mo. Nilabanan mo ang isang gaya kong aswang na gabunan. At nanalo ka. Ibig sabihin yan, may lakas ka ng loob at pangangatawan. Hindi namin inaasahang makakaya mo. Walang ibang mortal ang nakagawa niyan noon, Lester. Magandang sinyalis yan bago tayo humarap kay Rahad Dagsa. Lester, welcome sa pamilya namin. Simula ngayon, hindi ka na outsider sa pamilya. Ikaw na ang magiging asawa ng anak ko. Kaya kami na ang bahala sa iyong proteksyon, pati na sa iyong pamilya. Maligayang pagdating sa angka ng mga gabunan, Lester. Salamat po. Para kay Milena, gagawin ko ang kahit ano. Maganda tayong lahat. Bukas na bukas din, pupunta tayo sa kamundukan, sa sagradong yungim, kung saan naroon si Ama. Gaano po ba kalakas si Rahad Dagsa? At ano po ba ang makakaya niyang gawin? Makinig kang mabuti, Lester.
Ang pinunungan ng mga aswang na gabunan ay si Rahadatsa, ang aking ama. Matikas, mataas ang tindig, at may presensyang mapapatahimik kahit sinong kausap niya. Nasa 80 taong gulang na siya. Dahil sa pagiging immortal namin, siya ang tagapaghatol ng mga kapalaran ng lahi. At kilala sa pagiging makatarungan ngunit napakatigas kapag usaping tradisyon. Siya ang tinuturing na timbangan ng katarungan. May kakayahan din siyang basahin ang mga intensyon ng puso ng sinuman. Siya rin ang tagapamayapan ng lahi. Siya rin ang tagapangalaga ng mga ritual at sinaunang batas. Siya ang may pinakamalalim na kaalaman sa kasaysayan, batas at ritual ng mga gabunan. Siya ang tanging may pahintulot na gumawa ng ritual sa pagtanggap o pagtakwil sa isang mortal. Nakikipag-ugnayan din siya sa mga elemento ng mundo o gaya ng tubig, hangin at apoy. Siya rin ang may tungkulin siya sa atin, ang pinanggalingan ng mga bagong papasok sa lahi, lalo na ikaw. Alam niya ang mga kasaysayan ng bawat angkat, bawat linya ng dugo at bawat alyansang bumuo sa pagiging gabunan. Mabuti pa, kumain na muna tayo at magpahinga para may lakas tayo bukas sa pagharap sa kanya. Ramdam ko ang kakaibang ginhawa habang magkahawak kamay kami ni Milena. Sa wakas, tinanggap na ako ng pamilya niya. Masaya ako. Totoo, sobra akong masaya. Para kay Milena, para sa aming pagmamahalan, para sa aming hinaharap. Pero panandalian lamang ito. Kinabukasan nagpunta na nga kami sa sagradong yungib. Sa bilis gumalaw ng mga kasama ko, wala pang 10 segundo, nakarating na kami. Hindi ko na alam kung sino ang bumitbit sa akin. Humahalimuyak ang amoy ng insenso habang dahan-dahan kaming pumapasok. Ang dingding ay may mga ukit ng sinaunang baybayin at sa pinakaloob, naroon si Raha Dagsa. Maharlikang nakaluklok sa bilog na may nakatayong sulo sa kanyang likuran. Isang pagpupugay sa aming mahal na Rahadagsa. Magsiluhod lahat. Maligayang pagdating. Alam ko na ang sadyan ninyo. Nabasa ko sa aking balintataw at pumarito si Ricardo. Nagsumbong. Ang galing. Mas mabalis pa siya sa internet. Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Sadyang makapangyarihan si Lolo. Kaya nga siya ginawang pinuno dahil sa mga kakayahan niya. Nabasa ko ang pakay ninyo bago pa kayo nakarating dito. Narito kayo dahil sa kaguluhan at sa balitang dala ninyo. Hindi lamang yon, nagpunta sa akin si Ricardo. Nagsumbong siya at marami siyang sinabi. Kung tama ang mga paratang niya, maaari itong humantong sa atol na hindi nyo magugustuhan. Ama, nagpunta kami rito para linawin ang lahat. Lalo na ang tungkol sa apo ninyong si Milena na nagmahal sa isang mortal na si Lester. Hindi alam ni Lester ang tungkol sa pagiging aswang na gabunan ni Milena. Kahapon niya lamang nalaman ang katotohanan. Pero kahit na ipinakita na namin ang tungkol sa sikreto ng pamilya, nandito pa rin siya. Gusto niyang pakasalan sa Milena. Gusto ko lang linawin, Ama, hindi totoo ang bintang ni Kuya Ricardo. Angad lang namin ang kapayapaan, hindi kaguluhan. Si Lester hindi siya kaway. Minahal niya ang anak ko, ang apo mo. Kaya narito kami upang ipaliwanag ang panig namin nang walang pagkukunwari at pagsisinungaling. Palapitin ang mortal sa harapan ko. Magandang araw sa inyo, Raha Dagsa. Handa po akong tumayo sa harapan ninyo. Wala po akong tinatago. Tahimik. Hindi ako nagbabasa ng salita. Puso ang tinitingnan ko. Hayaang lumapit ang iyong diwa. Hayaan mong ilapat ko ang kamay ko sa dibdib mo. Pipikit ako at dadamhin ko ang tibok ng iyong puso. Sige po, narito po ako. Nakikita ko, walang bahid ng kasinungalingan, walang takot na may halong panlilinlang. Malinis ang laman ng puso mo. Mahal mo ang apo ko at nais mo siyang pakasalan ng buong katapatan. Kung pag-ibig ang sandigan, matatag ang loob mo. At yun ang una naming hinahanap. Maraming salamat po, Raha Dagsa. Hindi ko po alam kung paano nagpapasalamat ang isang mortal sa ganitong uri ng panghuhusga. Pero salamat po. Malaking ginhawa po sa pakiramdam itong mga sinabi niyo. Hayaan mong basahin ko ang iyong pinagmulang lahi. Akin na ang mga palad mo. Sige po. Heto po. Ang dugo niya malinaw.
dumadaloy ang kapangyarihan ng impluensya. Hindi ng Salamanca. Anak ng politiko, apo ng mga politiko, lahi ng pamumuno. Sangkot po ba sa katiwalian? Wala akong nakikitang bahid ng katiwalaan sa dugo niya. Walang bansa ng pangdaraya. Walang latak ng kasakiman. Malinis ang pagkakaugat ng kanilang pangalan. Hindi man perpekto ang mundo nila. Kung may ipinamana sa kanya ang lahi niya, yun ang kakayahang tumayo ng diretsyo. Kahit nasa harap ng panganib o panghuhusga. Maraming salamat po, Rahadagsa. Malaking karangalan po na marinig ang mga sinabi niyo. Lolo, mawalang galang po. May batas po ba kaming nilalabag? Apo, batay sa kalamang ko, malinaw sa lumang tala at kasulatan ng ating langit. Wala tayong batas na nagbabawal sa pagmamahala ng isang aswang at isang mortal. Totoo, hindi ito pangkaraniwan dahil sa takot ng mga tao sa mga aswang at dahil sa katotohanan ang karamihan sa ating lahi, lalo na noong unang panahon, ay tinignan ang mga mortal bilang pagkain. Pero lumang pag-iisip na ito, isang baluktot na paniniwala. Kung tutuusin, marami sa ating mga ninuno ang nagkaroon ng asawang mortal. Protektado pa nila, hindi kinakain. Hindi ito kasalanan, hindi rin paglabag, hindi sila kapahamakan sa ating lahi. Pero walang supernatural na lakas ang mga mortal. Hindi kagaya ng taglay nating lakas at kapangyarihan. Kakayanin niya bang lumaban sa akin o sa mga kagaya natin? Hindi ba walang pag-ibig sa mga gabunan? Di minsan ay hindi yun isinulat bilang kasalanan. Ang tanong lang, kung kaya ng mortal na makipabuhay sa lahi natin at kung karapat-dapat siyang takapin natin. Kung ganon, hayaan ninyong ako naman ang magsalita. Nasaksihan ko ang pagsubok ni Maximo kay Lester kagabi. Hindi siya natakot. Hindi siya umatras. Hindi siya nagpakain sa takot. Alam niyang ipagtanggol ang sarili at taong mahal niya. Sa tingin ko, kung sakaling may panganib na dumating, hindi magiging pabigat ang mortal na ito. Kaya niyang lumaban. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ama, ano ang desisyon po ninyo sa pag-iibigan ng mortal na ito at ng apo ninyong si Milena? Wala akong nakikitang masama sa kanilang pagmamahalan. Malinis ang intensyon ni Lester at tapat ang puso ni Milena. Kung sila'y magpapakasal, ang kanilang mga anak ay magiging kalahating mortal at kalahating gapunan. Isang bagong henerasyon, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa makabagong panahon ngayon at dahil nagsimula na rin tayong naging progresibo at kahit papaano sumabay sa agos ng panahon, walang masama rito. Ngunit hindi magiging madali ang landas na yun. Nakikita ko ang isang malaking pagsubok sa kanila. Isang gera. Isang habon na maaaring magbago sa buhay ng mundo nila. Kaya tinatanong ko ngayon, Lester at Milena, handa ba kayong harapin ang lahat ng ito kahit gaano mang kalaki ang panganib? Opo, handa po ako. Handa po kami. Opo, Lolo. Kahit ano pa man ang dumating, kasama ako ni Lester at mahal ko siya. Mawalang galang na, Ama. Pero anong ibig ninyong sabihin may gera? Anong ibig mong sabihin na may mga hadlang sa pag-iibigan nila at may mga madadamay? Sino ang tinutukoy ninyo? Maximo, hindi ko sinasabing huwag ninyong ituloy ang kasal ng dalawa. Sinasabi ko lang ang nakikita ng aking balintatao. Ang nakikita ko ay hindi simpleng pagsubok lang. Kapag pinasok ni Belina at Lester ang buhay na ito, may mga persang hindi sasang-ayon. Hindi lamang si Ricardo, kundi ang mga gabunang hindi handa sa pagbabago. At maging mga mortal na maaaring makaalam ng higit sa dapat nilang malaman. Ang kaguluhan ay hindi laging nagmumula sa isang panig. At kapag sumiklab ang gulo, may madadamay. Hindi lang sila maging mga kamag-anak nila at pati ang mga kaanak ni Lester. Kung gano'n na ba, wala kaming ibang pagpipilian kung hindi maging handa. Bilang ama ni Milena at bilang tagapangalaga ng lahi
at nagsusulong ng mga progresibong pananaw. Pinapangako ko sa inyo, Ama, gagawin namin ang lahat para protektahan si Lester at Milena, pati na ang mga anak nila. Kahit maging mga kaanak Lester sa mundo ng mga mortal, hindi namin hayaang mapahamak sila. Kung ganyan ang tibay ng iyong paninindigan, Maximo, isang magandang simula yon. Ngunit tandaan mo, ang banta ay hindi maliit at maaaring dumating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kahit kailan pa dumating, handa kami. Handa ang buong angkang kong tumindig para sa kanila. At handa kaming harapin ang lahat, basta't magkasama. Kahit ano pa mangyari, hindi ako uurong. May pamilya na ako rito at ipagtatanggol ko rin sila. Narinig namin ang iyong mga salita. Timbang na timbang ang bawat puso, bawat layunin, bawat pangako. At bilang pinuno ng lahing gabunan, wala akong nakikitang problema sa pagpapakasal ni Lester at Milena. Walang dalamang na batas, walang kasalanang nagawa, at walang dahilan para pigilan ang kanilang pag-iibigan. Binabasbasan ko kayong dalawa. Isasagawa ko ang ritual na magtatalaga kay Lester bilang kaanib ng ating lahat. Ngayon, sarapan ko. Sarap ng sagradong lupa ng gabunan at sarap ng gunita ng ating mga ninuno. Tinatanggap ko si Lester sa ating langit. Tandaan ninyong lahat, magkakaroon siya ng proteksyon ng buong langit. Gayon din ang kanyang pamilya at angkaan. Kung may kumante sa kanya, kakalabanin natin yon. Kung may nagnasang saktan siya, papasok tayo sa ligmaan. Hindi lamang si Lester ang poprotektahan, kundi maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Masusunod, Ama. Bilang pinuno ng sandatahang lakas, ako nang bahala sa mga kawal nating gabunan. Maraming salamat, mahal kong lolo. Salamat sa pagtitiwala. Maraming salamat po. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibibigay niyo sa akin. Lalaban ako para kay Milena. Lalaban ako para sa pamilyang to. Sa gabing ito, ang mortal ay magiging bahagi ng ating lahi. At ang pag-ibig nila ang magiging apoy na magtatanggol sa kinabukasan ng mga gabunan. Kung gayon, humakbang kayo sa gitna. Sa simula ng ritual na ito, hindi lamang kayo magkasintahan. Kayo'y magiging tulay sa pagitan ng mortal at gabunan. At simula ngayon, ang dugo ng bawat isa sa inyo ay tahanan ng isa't isa. Sa mundo ng mga gabunan, kayo ay kasal at mag-asawa na. Hindi ako makapaniwalang magiging madali lamang pala ang lahat. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Pero wala na akong pakialam dahil ang mahalaga, tinanggap na ako ng pamilya ni Milena. Gayon din ng mga pinuno nila. Nangako ako sa kanilang hindi ko ipagsasabi kahit kanino ang tungkol sa angkan ng mga aswang na gabunan, kahit pa sa pamilya ko. Madali namang inasikaso ni Milena ang aming kasal. Napatunayan ko ang sinasabi nilang proteksyon nang sa kasagsagan ng aming pag-aasikaso isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ipinakidnap ako ng isang kongresistang tinanggihan ko para sa isang maanumalyang flood control project. Hindi ako pumayag sa gusto niyang ako ang makipagbidding at kukunin ko ang proyekto at babayaran niya ako ng malaking halaga. Bago pa man nila ako mapatay, dumating ang daan-daang aswang na gabunan at iniligtas ako sa kamay ng mga kidnapper sa pangunguna ni na Papa Maximo at Mama Esmeralda. Papa Maximo, Mama Esmeralda, maraming salamat po. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung sakaling hindi kayo dumating at ang mga kahawal na aswang na gabunan. Walang problema, Lester. Hindi ba't sinabi naman namin sa'yo, protektado ka namin. Mabuti na lamang at agad na sinabi ni Milena ang nangyari sa inyo. Mabuti na lang at wala silang laban sa amin. Mga hayop sila. Mas masahol pa sila sa mga hayop. Mas masahol pa sila sa mga aswang. Mga ganito, mga kurakot na to. Ano po ba nangyari sa kanila? Nilapa po ba ng mga kahawal ninyo ang mga tauhan ng congressman na nagpakidnap sa akin? Nagpakita ba sila ng tunay na anyo? Magiging malaking kaguluhan to kung malalaman nila ang tungkol sa lahi nyo. Hindi, tinakot lang sila. Halos mabaliw sila sa takot nang makitang maraming handang pumatay para maligtas ka. Pagdating naman sa kongresistang nagpadukot sa'yo, ikaw nang bahala magsampa ng kaso laban sa kanya. Opo, Papa. Ako na pong bahala sa kanya.
Papanagutin ko po siya sa batas at marami naman pong testigo at mga ebidensyang magtuturo laban sa kanya. Habang inaasikaso ko ang kaso laban sa kongresista, inaasikaso ko rin ang paghahanda para sa kasal namin ni Milena. Sa araw ng kasal, naging masaya ang lahat. Halos buong bayan ng Bulacan nagpunta sa aming kasal dahil nga gobernador si Papa at mayor naman si Mama. Naging enggrande ang aming reception. Bilis-bilisan nyo na, Lester, Milena. Para nang sa gayon ay makita na namin ang magiging apo namin. Nako, ikaw talaga, Maximo. Hayaan mo munang lasapin ng dalawa ang buhay mag-asawa nila. Ikaw talaga. Nagbibiro lang ako, siyempre naman. Pero sabi ka talaga ako magkaapo sa inyo eh. Kahit ang mga magulang ni Lester, sa kwentuhan namin kanina, talagang gustong-gusto na nila magkaapo. Sigurado akong magiging magaganda at gwapo ang mga magiging apo natin. At siyempre, kapag dumami na ang apo natin, mas masaya. Ipapasyal natin sila sa magandang lugar sa Siquijor. Oo nga pala. Sapla ang pultigatan ninyo. Sana bago kayo mag-ibang bansa, mapasyalan nyo muna ang Siquijor. Hindi pa yata nagalugan ni Lester. Ako mismo ang magtutor guide sa inyo. Hindi ko hayang may mamiss kayo. Ipapasyal ko kayo sa pamilihang bayan, sa mga talon, sa lumang kuweba, pati na rin sa mga lugar na hindi masyadong alam ng turista. Wow! Sige po, Papa. Excited na tuloy ako. At saka, mas masarap mamasyal kapag may lokal na gumagabay. Naputol ang kwentuhan namin ng isang pamilyar na nilalang ang nakita namin. Isang hindi inaasahang bisita. Nanlaki ang mga mata namin ni na Papa Maximo, Mama Esmeralda at ni Milena. Kuya Ricardo, anong ginagawa mo rito? Tito Ricardo? Mahal kong kapatid na Maximo, hindi na naman ako imbitado sa napakahalagang okasyong ito. Hindi mo na ba ako ipapakilala sa mga magulang ni Lester? O gusto mong ako na ang magpakilala sa kanila? Lumapit ang mga magulang ko sa amin upang tanungin kung sino ang bisitang dumating na nakasuot ng itim na damit at itim na kapa. At dito si Tito Ricardo na mismo ang naglantad ng katotohanan tungkol sa lahing pinagmulan ni Milena. Ako nga pala si Ricardo Gabonan, kapatid ni Maximo. Minabuti kong ako na ang magpunta rito dahil hindi niyo ako inimbitahan. Gusto kong makilala ang mga mortal na magiging bahagi ng lahing Gabonan. Kuya Ricardo, huwag kang maggugulo rito. Bakit naman ako manggugulo? Pero sa bagay, magugulo naman talaga mamaya. Lalo na kapag pinalapak ko na sa mga kawal kong aswang ang mga taong narito. Oh, aswang! Oh, bakit kayo namutla? Tama ang narinig nyo. At gusto ko lang itanong, nasabi ba sa inyo ng anak ninyo ang tungkol dito? Nako, mukhang hindi. Simpleng-simple lang. Sana bago kayo pumayag sa kasalang ito, dapat alam niyo muna kung anong klaseng pamilya ang papasukan ninyo. Kuya Ricardo, itigil mo na ang kahibangan ito. Umalis ka na rito. Wala kang karapatang diktahan ako, Maximo! Hindi ba't sinabi ko na sa inyo noon? Hindi ako makakapayag na mahaluan ng mga dugong mortal ang lahi ng Gabonan. Nababagay lang ang mga tao bilang pagkain. Kaya yan ang patutunayan ko sa inyo ngayon. Mga alagad ko, magsilusob na at lapain lahat ng mga tao dito. Ngayon din! Nagsulputan ang mga aswang na Gabonan na kawal ni Ricardo at inatake ang mga bisita namin sa kasal. Nagkanya-kanyang takbo ang mga bisita namin. Sige, mga alagad ko! Lapain lahat ng mga taong makikita ninyo! Walang ititira! Iyan lang sila sa paningin natin! Mga pagkain! Hayop ka! Sinira mo ang kasal ko! Etong sa'yo! Abat anong akala mo? Kaya mo ko? Etong sa'yo! Lester, Diyos ko! Milena, pigilan mo mga kawalang Tito Ricardo mo. Magpadali ka! Bago pa may mapahamak ng mga inosenteng tao, tayo lang makakagapi sa kanila. Aswang sa aswang!
Heto na, Papa! Nalila, iligtas mo ang mga tao. Ako lang bahala kay Ricardo. Siguraduhin walang mapapatay na mga tao. Ilayunin niyo rito ang mga magulang mo, Lester. At saan kayo pupunta? Hindi kayo makakalis! Subukan mong paalisin ang mga magulang mo, Lester. At kung hindi, lalabayin ko sila! Kuya Ricardo, huwag na huwag mong gagalawin ang mga magulang ni Lester. Tigilan ko to! Huwag mong idadamay ang mga inosente! Inosente! Mga mortal na yan! Wala silang lugar sa langit kabulan! Lalo na ang lalaking yan na gusto mong gawing pamilya! Nakalimutan mo na ba ang lalim ng galit ko sa mga tao? Sila ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko! Kaya hindi ko sila matatanggap! Siyang pinili ng anak ko! At bilang ama, tungkulin kong protektahan siya kahit lamang pa sa'yo! Tikman mo ang magbit ang aking kamao! Mali ang pinoprotektan mo, Maximo! Hindi natin lahi ang tunay mong pinipili, kundi ang isang mortal! Hindi ko pinagtaksilan ang sarili nating lahi. Binabago ko lang ang kinabukasan natin. Walang kinabukasan ang mga kakaiba mong paniniwala! Dati kang magaling mag-isip, Kuya Ricardo. Ngayon, puro galit lang ang pinaiiral mo. Material matibay! Tignan natin kung mananatili ka pa sa pinagmamalaki mo ang pagiging progresibo! Ikaw ang nagtaksil sa lahi natin, hindi ako! Tayo dapat pumuprotekta sa kanya, hindi hilahin pabalik sa dilim! Ang gamunan ay isinilang sa lilim! Dapat doon tayo manatili! Tama na! Minsan hindi ko ginustong labanan ka, kapatid kita! Pero hindi mo ko binibigyan ng pagpipilian! Kapatid! Hindi na kita kapatid, Maximo! Wala akong kapatid na taksil sa lahi ng mga gamulan! Papatayin kita ngayon din! Nagpatuloy ang mabangis na sagupaan ni na Papa Maximo at Tito Ricardo. Nagawa nilang mawasak ang mga mesa, haligi at iba pang mga kagamitan. Sa paligid, laganap ang kaguluhan, mga sigaw ng bisita, takbuhan, kaluskos ng mga aswang nakawal ni Ricardo. Habang pabagsik ng pabagsik ang laban, biglang umlingaw-ngaw ang isang mabigat na sigaw na tila nagpatigil sa hangin. Dumating si Raha Dagsa. Mga rebelde gabunan, tumigil kayo riyan! Mga kawal, lusubin at puksain ang mga alagad ni Ricardo! Anong ginagawa niyo rito? Dito ako para pahintuin ang ginagawa mo, Ricardo. Tigilan mo na ang pananakit sa mga inosenteng tao. Hindi tama ang ginagawa mo. Karangalan na ba? Pati ba naman ikaw? Na-impluensyahan na ng paborito mong anak? Sa bagay, ano pa nga bang inaasahan ko? Mas pinipili mo pa ang mga tao kaysa sa mga kalahi mo. Anong klaseng pinuno ka? Tignan mo, gamulan laban sa gamulan. Sa halip na mga tao ang kakainin ninyo, mga kawal ko ang pinupuksa nyo. Anong klaseng mga aswang kayo? Protektado ko ang pamilyang ito. At tigilan mo na ang ginagawa mong pag-ahasik ng lagim, Ricardo. Kaya mababa ang tingin sa atin ng mga tao dahil akala nila masasamang uri tayo ng nilaw. Mga hangal! Bakit kailangan nating isipin ang kapakanan ng mga tao? Pagkain lang sila! Sige! Magsama kayo nila, Maximo! Magkagata na lang tayo at matirang matibay! Simula sa araw na ito, itinatakwil ko ang anak mo ako dahil itinakwil na ninyo ang lahi nito! Lester! Lester! Hindi na nila kaya! Nauubos na ang parsa nila! Milena, may naisip akong tanging paraan. Gawin mo na rin akong gabunan. Kailangan kong tumulong. Hindi ko sila kaya kung ordinaryong tao lang ako. Lester, delikado to. Kapag hindi kinahanap katawan mo. Mas delikado kung wala akong magawa para protektahan kayo. Gawin mo na! Ngayon na! Mahal kita. Mahal din kita. Sige na, Kapag kinagat kita, magbabago ang lahat. handa ako. Para sa'yo. Para sa pamilyang to. Sige na, Lester. Kakagatin na kita. Elena! Milena, nararamdaman ko na. Kumapit ka, mahal. Kumapit ka. Milena,
Handa na ako. Mararamdaman mo ng kamandag ng pagiging aswang. Melena! Makalipas ang ilang segundo, naramdaman ko na ang kakaibang init sa katawan ko. Nagsimula na rin akong tubuan ng mga balahibo. Humaba ang mga kuko ko. Nagkaroon ng pangil. Pakiramdam ko ang lakas-lakas at ang liksi-liksi ko. Kahit anong gawin niyo, ako pa rin ang magunguna. Kuya Ricardo, tama na! Ikaw ang unang dapat mawala! Mahal ko kayo. Huwag niyong pabayaan si Milena. Ang mga anak natin, Esmeralda. Pabaho mo ang iwan. Hayop ka, Ricardo! Huwag kalimutan na tayo, magtadugo tayo! Ricardo, anak, anong ginawa mo sa kapatid mo? Ikaw ang pumaslaan sa kanya. Hindi ko kasalanan kung sadyang mahina ang bunso mong anak. Ricardo! Papatayin kita! Aba, isa ka na ring aswang na gabunan. Sige, halika rito at nang magkasubukan tayo. Hindi ka na makakatakas! Wala kang kwenta kahit ginawa ka pang gabunan. Isa ka lang sampid. Hindi ako nag-iisa! Sige, ilabas mo ang tapang mo. Kapag nilapak ko na ang mga magulang mo, dito na sila mamamatay. Tawan mo sila! Bakit ko gagawin yon? Akala ko ba matapang ka? Sagumpain mo na ako! Ricardo! Bitawan mo ng pamilya ko! Huwag mo silang damay dito! Tumahimik ka! Ngayon, mamamatay ang mga mortal mong pinanggalingan! Ako ang harapin mo! Ricardo, tigil mo na ang kalukuhan mo ito kung ayaw mong maparusahan. Hindi ako natatakot sa iyo pa ba? Ricardo, kung ngayon wala na akong magagawa pa, pinili mong suwayin ang utos ko. Alam mong mahigpit ang batas natin tungkol dito. Hindi niyo ako kaya! Simbilis ng hangin agad na tumakas si Ricardo, subalit hinabol siya ni Raha Dagsa. Lester, tumakas si Tito Ricardo. Hindi pa tapos ang panganib. Lester, Lester, tawag ka ni Maximo. Naghihingalo na siya. Napuruhan siya ng malala ni Ricardo sa away nila kanina. Paumanhin po. Hindi ko siya nailigtas. Lester, halika. Dito ka. Papa, huwag kang gagalaw. May magagawa pa. Wala na, anak. Ramdam ko na. Hanggang dito na lang ang lakas ko. Makikinig ka sa ulit sasabihin ko. Papa, Isa ka ng gabunan. Isa ka na sa amin. At dahil doon, may iwan akong responsibilidad sa iyo. sabihin po ninyo, gagawin ko. Si Milena, pinakamahalagang kayamanan ko. Ang buhay ko, ang hinig ko, ipinaubaya ko siya sa iyo. Hindi bilang kasawa lang, kundi bilang taong pinakamamahal sa puso ko. Ipagpapalit ko ang buhay ko para sa kanya. Ipinapangako ko yan. Pamilya ko sina Esmeralda at Milena. Kailangan nilang sandigan kapag wala na ako. Hindi sila perfecto pero hindi rin masama ang puso nila. Ikaw na ang tatayo para sa kanila. Ikaw na ang magiging lakas na ikaw na maibibigay. Kakayanin ko. Para sa kanila. Para sa'yo. Esther, ipinagkatiwala ka ng anak ko sa akin noon. Ngayon naman, ipinagkatiwala ko siya sa iyo. Hindi ko sila pababayaan. Kailanman. Ganyan ka. Ganyan. Dapat na paggabunan may puso. May lakas. Papa Maximo, huwag ka muna magsalita.
huwag mong kalimutan. Mahal na mahal ka ang anak ko. Kaya mahal kita bilang anak. Esmeralda, Anselmo, Patricio, Melena. Mahal ko kayo. Papa Maximo? Maximo! Asawa ko! Pangako, tutuparin ko ang lahat ng binili niyo. Sa buong buhay ko, sa dugo ko, sa lahat natin. Lester, hindi na tayo pwedeng maghintay. Kailangan natin hanapin si Ricardo. Pagbabayarin natin siya sa ginawa niya. Sa panggugulo sa kasal natin at sa pagkamatay ni Papa. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nahanap. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin ay pag-iiganti ang pamilya natin. Mag-iingat kayo. Ako na ang bahala kay Maximo. Elena, sasama ako. Pero kakapit ka sa akin palagi. Walang pwedeng kumanti sa'yo. Walang pwedeng subugat sa'yo. Naintindihan mo? Oo, Ma. Naiintindihan ko. Hinanap namin si Ricardo hanggang sa natagpuan namin siya sa kabundukan malapit sa Sagradong Yungib. Nakikipagtunggali sa kanyang ama na si Raha Dagsa. Mga duwag na gabunan, kahit magsama-sama pa kayo, wala kayong panama sa akin. Ricardo, lumagpas ka na sa linda. Sa ngalan ng ating mga ninuno, titigil ka na ngayon. Pinaslag mo ang iyong kapatid na si Maximo at isinanla mo pa ang kaluluwa mo sa demonyo. Ama, wala ka ng laban sa akin. Matanda ka na. Wala ka ng kapangyarihan para pigilan ako. Ricardo, panahon na panharapin mo ang mga paratang na pinadala sa akin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. Paratang. Huwag mo akong lulukuhin, Rahadagsa. Alam mong puro duwag ang mga yun. Umiiyak kapag pinapakita ko ang totoong kong lakas. Hindi lakas ang tawag sa ginagawa mo. Pagkikipit, pananakot, pangapi. May mga batang gabunan na hindi makalalabas ang bahay dahil sa takot sa iyo. May mga matatandang humingi ng proteksyon dahil pinagbabantaan mo sila. Hayaan mo silang matakot. Dapat lang matuto silang sumunod sa akin. Sumunod dahil sa takot, hindi sa respeto. Ricardo, lumampas ka na. Sobra na. Hindi pa. Wala pa to sa kalahati ng dapat nyo pang maramdaman. At ang pinakamabigat na pag-alaman namin isinanla mo ang kaluluwa mo sa demonyo para sa lakas na hindi likas sa lahi natin. Para makabuo ng sandetang tatalo sa akin at kay Maximo. Ayos yan. Alam kong alam mo naman. Oo, ibinenta ko ang kaluluwa ko para sa totoong kapangyarihan. Para sa trono. Para wakasan ang mahina mong pamumuno. At balak mo rin patayin ako, tama ba? Oo, ikaw, si Maximo, lahat ng pumipigil sa dapat sanay sa akin. Ricardo, anak kita. Oo, hindi ako ang tunay mong ama. Tinuring kitang bilang dugo, bilang pamana. Tapos ito ang isusukli mo, anak. Huwag mo akong gawing tanga, Raha. Kailan mo ako itinuring na anak? Kailan mo ako mas pinaburan kaysa kay Maximo? Ricardo, Kahit anong gawin ko, kahit gaano kalakas, kahit gaano karami ang patunayan ko, si Maximo pa rin ang pinili mo. Siya ang pinakinggan mo. Siya ang pinitaktan mo. dahil may puso si Maximo. Dahil nagmamahal siya. Dahil inuuna niya ang kapakanan ng langit. Ikaw ang mas malakas, pero siya ang mas karapat-dapat. Hindi ko kailanman narinig sa'yo na kaya ko rin. Hindi ko naramdaman kahit kailan na anak mo ako. Kaya uura, tinanggap ko ang demonyong alok dahil mas mabuti pa maging halimaw na may kapangyarihan kaysa anak mong walang halaga. Kung sa puso mo yan ang gagaling, wala nang matitira kundi kadiliman. At ngayong kinumpirma mo na ang katotohanan, hindi ka nagpapalakas para sa langit.
Nagpapalakas ka para sirain ito. At sisirain ko kayo. Ang buong lahi kong kinakailangan. Ako ang dapat na pinuno. Hindi ka naging pinuno dahil hindi mo kailanman binahal ang pinamumunuan mo. At ngayon, harapin mo ang kapalaran mo, Ricardo Gabunan. Subukan mo akong pigilan. Kung kaya mo pa, matanda. Ricardo, hindi ka na makakatakas. Para kay Papa Maximo, para sa pamilya namin. Tatapusin na namin to. Lester, ang bagong aswang kuno. Sige nga, pakita mo sa akin kung paano ka lumaban na parang tunay na Gabunan. Tito Ricardo, isang beses na akong nakiusap. Huwag mo na kaming pilitin. Ayokong pumatay ng kadugo. Kadugo, wala na akong kamag-anak. Wala kayong kwenta. Mga duwag, mga traidor sa lahi. Sapat na ang salita. Milena, Lester, handa na kayo. Handa na po. Para kay Papa. Para sa lahat ng sinaktan mo. Sige, lumapit kayong tatlo. Tignan natin kung kaninong dugo ang dadana. Lester, sa kaliwa. Milena, sa kanan. Mahina! Kahit naging Gabunan ka pa, hindi ka sapat! Papastusin ang asawa ko. Nasampin mo ang talim ng aking pangit. Marunong ka lang lumaban ngayon. Gusto mo bang sumunod sa ama mo? Hindi ko palalampasin ang ginawa mo kay Papa. Magpapayag ka. Ito ang lakas na inagawan mo na kami. Ricardo, sa pangalan ng lahing Gabunan, wawakasan ka namin. Hindi ninyo ako. Sa isang iglap, dumating ang iba pang mga aswang na gabunan at binaluhong nila si Ricardo. Hindi ka nakaisa sa amin, Tito Ricardo. Ibinenta mo ang kaluluwa mo sa demonyo. Kaya isa ka ng alagad ng dilim. Pagbayaran mo ang pag-iganti ng mga kapwa mo aswang na niloko mo. Sila ang gaganti para sa amin. Susundan ko kayo hanggang sa kabilang buhay. Ilapan na siya ng mga aswang na gabunan. Putol na ang ulo niya. Ibig bang sabihin, patay na siya? Oo, Lester. Ang tanging paraan para mapatay ang isang malakas na aswang na gabunan ay sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo niya. Masakit man sa akin ang nangyari. Subalit, doon na pala ang kasamaan ni Ricardo. Maraming mga aswang ang nagsumbong na sa akin hinggil sa ginagawa niyang panggigipit. Nagtatayo na siya ng sariling sandatahan para lusumin at patayin ako. Ako na sarili niyang ama. Ang papatay kay Maximo na kanyang kapatid ay talagang sinadya niya. Dahil alam niyang kay Maximo ko ipapasa ang aking lakas, kapangyarihan at katungkulan. Kaya humingi na ako ng saklolo sa mga aswang. Para kay Papa Maximo, tapos na. Lester, Milena, ginawa ninyo ang dapat gawin. Ang lahi ay ligtas na. Sa lahat ng mga aswang na gabunan na narito, nais kong ipabating sa inyo. Masakit sa akin ang nangyari sa aking anak na si Ricardo. Subalit nagbalak siya ng masama sa amin, mismong kalugo niya, pati na rin sa inyo. Bilang pinuno ninyo, kailangan mas malaki akong mag-isip. Kamatayan ang kaparusahan ng mga ginawa niyang pananakot, pananakit at panggigipit sa inyo. Bumalik na kami sa venue ng aming kasal upang kuhanin naman ang bangkay ni Papa Maximo at bigyan ng marangal na burol at libing. Mabuti na lamang at walang napahamak sa mga bisita namin nang lumusob ang mga aswang na kawal ni Ricardo. Sa bisa ng kapangyarihan ni Raha Dagsa, nawala sa alaala ng mga bisita namin at maging sa mga magulang ko ang naging paglusob ni Ricardo at mga aswang na gabunan na umanib sa kanyang panig. Ginawa ito ni Raha Dagsa upang protektahan ang lahi.
Pagkatapos na maiburol at mailibing si Papa Maximo, kinausap kami ni Raha Dagsa. Ngayon, na natapos na ang kaguluhan, may isa pa tayong dapat pagdesisyonan. Nabakante ang posisyon ng katuwang na pinuno ng lahi. Ang tungkulin yon ay hawak ni Maximo bago siya bawian ng buhay. Kailangan itong mapunuan. Ama, Raha Dagsa, kung kinakailangan niyo ng papalit, handa akong tumayo para sa asawa ko. Hindi ko man kayang tapatan ang lakas niya, pero kaya kong pangalagaan ang lahi namin. Esmeralda, hindi yon pagdududa sa lakas mo. Ikaw ang unang pinili ko. Ikaw ang karapat-dapat na pumalit kay Maximo bilang katuwang na pinuno ng mga gabunan. Mama, karapat-dapat ka talaga. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng nagkakagulo. Ikaw ang nagpatatag sa amin. Mama Esmeralda, kung tinatanggap ninyo ang tungkulin, susuporta ako sa inyo. Kahit ano pa ang kailangan. Salamat, Lester. Pero may mabigat ding responsibilidad ang dapat mong malaman. Oo, Lester. Dahil ikaw ang tagapagmana ng tungkulin ni Maximo. Hindi pa ngayon, hindi pa bukas. Pero darating ang araw na ikaw ang tatawaging pinuno ng lahi. Ako po? Raha Dagsa, hindi ko pa po kayang akuin ng ganong tungkulin. Kaya nga kita sasanayin. Ako muna ang hahawak. Kapag dumating ang panahon, ikaw ang hahalili. Ikaw ang magiging lakas na iiwan ko para sa gabunan. Mahal, kaya mo to. Hindi mo kailangang maging perpekto ngayon. Kailangang maging handa ka lang at tutulungan ka namin. Kung ganun po, tatanggapin ko. Pero nangangako ako, pag-aaralan ko ang lahat. Hindi ako uupo sa posisyong hindi ko maunawaan. At siya ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Hindi dahil sa malakas ka, kundi dahil marunong kang matakot at marunong kang magmahal. Simula ngayon, ako ang magiging katuwang na pinuno at ikaw, Lester, ikaw ang magiging gabay ng susunod na panahon. Salamat po. Para kay Papa Maximo, para kay Milena, para sa buong lahi. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nandito kami sa likod mo. Lagi. Kung ganon, simulan na natin ang bagong yugto. Sa ilalim ng bagong pamumuno at bagong pag-asa ng lahing gabunaan. At ganoon na nga ang nangyari. Makalipas ang ilang mga taon, nagkaroon na rin kami ng mga supling ni Milena. Bumuo kami ng sarili naming pamilya at alam ko darating ang panahong sasabihin namin sa mga anak namin na hindi lamang sila mga tao, kundi may lahi ring aswang. At ang pagiging aswang hindi dapat katakutan. Ito ay espesyal na katangiang regalo ng langit sa amin. Lester, grabe. 2 na palang mga chikiting natin. 4 na taon na palang nakalilipas. Simula nang maging aswang ka na rin. Pwede ba kitang tanungin? Ano yun, mahal? Bakit parang seryoso ka? Naisip ko lang, sa dami ng nangyari, sa gulo, sa pag-aaway, sa mga pagbabagong pinagdaanan natin. Nagsisisi ka ba? Sa pagiging gabunan mo? Sa pagpasok mo sa mundo namin? Milena, kahit kailan, hindi. Kahit tuluyang nagbago ang buhay mo, wala ka ng normal na buhay. Hindi na rin tahimik ang gabi para sa'yo. Milena, mahal. Nung una, natakot ako. Hindi ko ikakaila yun. Pero habang tumatagal, mas naintindihan ko. Hindi aksidente ang lahat. Hindi ako napunta rito para lang mahalin ka. Bagamat yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Lester, Palagay ko, nakatadhana talaga akong maging gabunan. At ngayon, mas lalo kong nararamdaman at tama ang landas na to. hindi ba mabigat para sa'yo? Oo, pero hindi imposible. At sa totoo lang, may bentahe tayo ngayon. Sa panahon ng dami-daming masasamang loob, magnanakaw, manggagancho, kriminal, hindi ba't mas mabuti ng maging aswang na kayang protekta ng pamilya at komunidad natin? So, hero vibes ka na ngayon. Hindi naman sa ganun. Pero kung may mananakit sa'yo, sa mga anak natin o sa mga taong mahal natin, aba, magandang may pangil tayo, di ba? Lester, Ano ba? Totoo naman ha? At isa pa, ang mahalaga, kasama kita. Kahit tawa ko o aswang, kahit anong anyo pa, ikaw ang dahilan kung bakit buo ang buhay ko. ako rin, Lester. Kaya salamat dahil pinili mo ko. Kahit kapalit nito ang mundong napasok mo. Hindi ko pinili ang mundo mo, Milena. Pinili kita.
Kasama ang pinili kong mahalin. Tinanggap ko ang lahat ng kasama mo. Mahal na mahal kita, Lester. Mahal na mahal din kita at mas lalo pa bukas. At sa mga susunod pang gabi, kahit gaano pa karami ang buwan na daraan sa atin. Sa dulo ng lahat ng gulo, ng dugo, ng sigaw at ng mga lihim na sumubok sa akin, may isang bagay akong natutunan. Ang kapalaran ay hindi palaging dumarating sa anyong naiintindihan natin. Minsan nagmumula ito sa takot, sa panganib, sa pagmamahal o sa pagiging handang magbago para sa taong mahal natin. Sana po nagustuhan ninyo ang kwento ko. Kwento ng isang mortal at ordinaryong tao na naging aswang. Ito ang kwento kong hindi ko inakalang magiging sa akin. At ito ang kwentong magsisimula pa sa bawat gabing binabantayan namin ang mundo. Kayo ba? Paano kung nalaman nyo sa umpisa pa lang na aswang pala ang mapapangasawa ninyo? Itutuloy nyo pa po ba ang kasal? Gusto ko pong malaman ang inyong kasagutan. Hanggang sa muli na namang kwento ng katatakutan.